Yahoo! Hello, hello, hello mga masters at mga kachi! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung sa mga mayong lupalop ng ating mundo, ay hayaan niyo mo na kami ni G na nagtatago. Pero siya pa rin ang ating green, girly, cutie patuti iguana na nagbumabati po sa inyo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga ready na matulog. At hingin ko muna ng inyong 12 minutes para sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. So patuloy pa rin po tayo sa ating lecture about the mindfulness tips to help you find inner peace. So kahapon po ay may magandang topic din tayo. Pero i-rewind ko lang po, i-replay lang natin. Ang pinakauna natin is meditate. Number 2 is live in the present. Number 3 is cultivate a positive mindset. Number 4, develop love for yourself. Number 6, practice self-care. Number 5, practice self-care. Number 6, visualize a peaceful place. Number 7, kahapon po yan, is learn to breathe effectively. And number 8 is access nature. So ayan po, ang ating i-discuss is ang number 9, which is be grateful. Be grateful. Gratitude can shift your focus from what's missing in your life to what you already have. Ayan po mga masters and mga ka-G. Gratitude po. Magfo-focus po tayo kung ano ang meron po tayo at dyan po tayo magpapasalamat. Kasi as a human nature po, mga masters and mga ka-G, hindi talaga natin maiiwasan na we strive for something different, for something more, which is good, which is really, really good. Kasi we have to move up, we have to move forward, pero we have sometimes forgotten that we have already something much or we have something better on our plate. Okay? Rather than complain. So marami po sa atin ang hindi natin maiwasan ay nagrereklamo pa rin, complaints, and a lot of complaints and a lot of like negativity when it comes to what they have on their own plate or what they have what are they have what they're having right now. So ibig sabihin po ay hindi po nila nakikita na may marami pa pala sa labas dyan o marami pa palang ibang tao na mas unfortunate. Diba? So, ayun po ang importante. It is a fast track to inner peace when you have gratitude. Fast track po yan kasi you have a positive mind that you are blessed pag meron ka itong tinatawag na gratitude. Make a daily habit of noting down things you're grateful for. Ayan po, na-discuss na po natin yan last time. Magsulat po tayo ng mga bagay na tayo ay magpapasalamat. Okay? So, na ating pinagpapasalamatan pala. Focusing on the good stuff can change how we look at our entire day. Ayan, pwede natin gawin yan. At pwedeng talaga natin gawin yan, mga masters. Kasi pag nag-focus po tayo sa mga positive things, sa mga bagay na meron po tayo, ay mas marami po tayong magagawa at mapapaganda pa natin kung anong meron tayo. Hindi po yung gamit at hindi po yung success ng iba yung titingnan natin, kundi ang ating mismong sarili. Kung ano po ang pwede natin gawin at kung ano pa nating pwedeng i-improve sa ating mga possessions. It's either mental, physical, spiritual, emotional possessions. So ibig sabihin, hindi lang po tayo na nagbabase sa mga bagay. We don't just base on the stuff or material things around us. So we can also improve our intellectual state. Magbabasa po tayo, we read books or we share or we research. Spiritual is very important. So I am a proud Christian and I know that it is also our own responsibility to seek guidance and to study and to take care of our spiritual side. So hindi po natin kaya yan pag tayo mag-isa lang. We need to have a spiritual advisor
or a spiritual mentor. So dyan pumapasok po yung mga pastors, mga pari, mga deacons, mga kung ano man ang religion or ano man ang faith mo, kung saan po kayo comfortable at saan po kayo ay makikita mo sarili mo na very spiritually based ka. Kung sino po nakapagbibigay sa iyo ng spiritual foundation na maganda, go for it. Alright? So hindi natin pag-uusapan kung ano mang mga reliyon kasi hindi naman makakasave sa atin 'yan. Okay? So be grateful talaga. Pasalamat tayo kung anong meron po tayo at pag yan ang nasa isip mo at yan po ang focus mo, ay always positive ka. You have to be proud of what you have because you are unique. How to be grateful? Ayun po, write down 3 things that brought you joy today. Kuha kayo ng papel. Ngayon, sa umagang ito, every morning po, pwede nyo gawin po yan at ating grateful journal. Natawag natin na grateful or gratitude journal. Okay, all you have to do is get a piece of paper or notebook every day. Pagkagising mo sa umaga, instead na mauna ka munang, syempre mag-pray muna tayo, magpasalamat, pero instead muna na mag-YouTube tayo or magtingin muna tayo sa mga messages, kuha ka agad ng papel at ikaw ay, or mag-ready ka na lang yung gratitude journal dyan sa iyong gilid at magsulat ka na ng 3 bagay na ikaw po ay very, very grateful. Write down 3 things that brought you joy today. Joy and happiness. Ano po ang nagpapasaya sa iyo ngayong araw na to? They could be as simple as a delicious meal or a good laugh. Wala naman itong limit kung ano pa. Kung gusto mo, yung joy na nagbigay po sa iyo ay day off mo. Thank you, Lord, for the day that I am not working today or for my day off. Or thank you for I will be meeting my friend later for lunch. O, diba? Pwede yan. If you're struggling to think of anything, okay? So, meron tayong mga guides na pwede nating tingnan sa internet. May Unwind with Gratitude. May sinulat po ito ni Melma. So, unwind. Pwede naman po yung i-research. Unwind with Gratitude. Kasi kung minsan po, dahil po sa virus na pumapasok po sa ating isip, tinatawag natin yung mga virus, mga masters. Bakit virus? Kasi sila po ang salot, nagbibigay ng doubt, nagbibigay ng fear sa ating isip. Kaya pag nasa paligid po tayo ng mga taong nakapaligid po sa atin ay mga negative people, mga marites, mga makasalanan, di ba? Mga maraming mga negativity, mga toxic for short, ay in no time, hindi mo po maiiwasan na magiging ganun ka rin. Unconsciously po yan mga masters, unconsciously. Sa paligid mo, kung palagi po silang nagsasalita ng masama sa kanilang kasama o mismo sa kanilang pamilya, hindi mo rin maiiwasan na makapag-share ka at malait mo rin yung sarili mong pamilya sa ibang tao. Kasi syempre, yun yung naririnig mo palagi. Syempre, ikaw naman mismo po ay nag-prepare na rin unconsciously ang mind mo. Lahat po ng ginagawa ng mga kasama mo sa bahay o sa mga friends mo o sa office mates mo, makikita mo yung mga mali nila. Makikita mo yung mga mali nila kasi yan ang palagi mong naririnig. Yung iba, nagkikwento ng kamalian ng iba. Kaya para sa'yo, ang mindset mo ay nasa-set na rin, nababantayan mo rin yung mga mali ng iba. Kasi yan ang nakasanayan mong marinig o naririnig. Kaya we have to change that attitude, mga masters. Let's just be grateful. We have to be grateful for what we have. Okay? Let's go with the number 10. Work on acceptance. Work on acceptance. Life is full of uncertainties and elements we can't control. Hindi po natin kontrolado ang ating buhay, mga masters. Ang paligid natin, mga ka-masters at mga ka-G. Bakit? Dahil po parareho lang po tayong ginawa ng Panginoong Diyos at hindi po siya nagbigay ng assignment sa iyo. Bakit? Sinabihan ka ba na ikaw yung in charge ng lahat ng ganun.
ikaw yung in charge dyan. Wala. Lahat po tayo pinanganak na nakahubad. Lahat tayo pinanganak na pare-pareho po yung ating dinaanan. Kailangan nating mag-undergo ng growth development, ng physical, mental, emotional development. Lahat po tayo ay gumapang, lahat po tayo ay tutubuan ng ngipin, tutubuan ng buhok, lalagasan ng buhok. Lahat po tayo ay magaganon. At syempre, ang ending po, kahit na ano ka pa ka-healthy, ano ka pa ka-successful, ang ending po ay tayo ay babalik pa rin sa hukay. At we're gonna die. There's nobody's gonna last long here in this world. Okay? Try acknowledging things as they are rather than how you wish they are. So, acknowledge mo. Pareho pa rin po yan sa ating gratitude. Kung anong meron ka, acknowledge mo na. Huwag mo na po pilitin kung ano yung gusto mo. Kung anong meron ka ngayon, yun po at i-acknowledge po natin yan. That doesn't mean being passive or giving up. Hindi naman ibig sabihin ikaw ay nag-give up. Nag-acknowledge na po tayo, but rather recognizing the reality of the situation. Okay? Ina-acknowledge or ina-recognize na po natin ang realidad. At wala tayong magagawa against it kasi yan talaga ang mangyayari. How to work on acceptance? Next time life throws you a curveball, try to let your feelings come and go without judgment. Pag meron may nangyari po sa iyo na masama, ayun po, tanggapin mo ng open arms at of course, you just have to try to find a way to solve it. Hindi na po, wag niyo po kayong stay sa problema. Alright, mga masters at mga ka-G, maraming salamat at 12 minutes na pala tayo ha. At kita-kits ulit tayo bukas. Bukas na naman po ang ating Premier Marathon para sa Bahay Kulitan. And ngayon po sa Team Puyaters naman po tayo mamayang gabi. Again, this is your Master Worm and G. God is great. Yahoo!